Ayan na nga, nagsilabasan na. Import reveal sa PVL. Sino ang paldo? At sino ang lugi? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Excited na ba ang lahat sa papalapit na PVL Reinforced Conference na magsisimula na sa susunod na buwan? Ay, sa susunod na buwan? Ay alangan naman po ngayon, charis. Dahil ngayong buwan, isa-isa na silang lilipad patungo dito sa Pilipinas upang simulan na ang bakbakan. Huy, hindi, upang maaga silang makapag-training sa kanya-kanya nilang team. Upang makabuo na rin sila ng koneksyon. Kaya't kilalanin natin ang 8 sa unofficial at official na maglalaro this PVL Reinforced Conference. Simulan natin sa Farm Fresh Foxies na si Helen Firay na isang Belgian outside spiker. Siya ay 33 years old at may height na 6'2" at nasa kasalukuyang rank 984 sa world rankings. Abay masasabi talaga natin, paldo ang Farm Fresh sa import na kanilang kukunin. Ngayong kumpirmado, maglalaro siya this year sa PVL Reinforced Conference. At this time, matutulungan niya kaya ang Farm Fresh na umangat sa laylayan. At susunod naman ay ang kanilang sister team na Zeus Coffee Thunderbelts. Kinuha nga nila ang outside spiker ng United States of America na si Anna De Beer. Hindi man ito pasok sa world rankings. Pero wag ka, may nagkumpirma na ibang klase at di kalibre itong si Anna De Beer. Talagang nambubuhat ito ng team na kanyang nilalaroan doon sa Louisville University sa Amerika. Si Anna De Beer ay 24 years old pa lang at height 6'. Kaya't paldo, panigurado ang Zeus Coffee ngayong paparating na Reinforced Conference. Knowing Zeus Coffee, unti-unti na silang lumalakas. Susunod, another USA import na naman. Ang muling kinuha ng ating silver medalist ng Reinforced Conference last year na ang Akari Chargers. At ito ay si Annie Mitchim na kasalukuyang nasa rank 4,117 in the world. Ngunit malayo man ang kaniyang rank, mga antiko. Pero tignan mo naman kung gaano ito kalakas pumalo. Siya ay 31 years old na at may height na 6'4". Sa ngayon, rumored pa lang naman ito. Ngunit nanghihinayang ang iilang fans ng Akari kung bakit hindi na si Oli Okaro ang kanilang kinuha. Gayong siya pa naman ang dahilan kung bakit sila nakatungtong sa finals. At para naman sa Charity Go, rumored ding babalik ang American outside hitter na si Kat Bell na tila ay naging malapit na talaga ito sa team. Matatandaang last year sa PVL Reinforced Conference, siya ay kinukonsiderang bigating import kasunod ni Marina Toshova ng Capital One. Kaya't sa ngayon, magiging contender pa rin ang Charity Go at malaking tulong ang kanyang pangmalakasang opensa para sa team. Si Kat Bell ngayon ay 32 years old na at may height na 6'3". Aasahan natin na sa kanyang pagbabalik, no to choking era na ang Charity Go, charis. At sana this time, papalag na sila. Parang awan nyo na. Huy. At ang isa pang rumored na magbabalik para naman sa Petrogas Angels ay ang outside spiker ng USA na si Lindsey Vander Wide. Matatandaang siya ang naging import noong 2022 Reinforced Conference sa PVL na tinulungang mag-back-to-back champion ang Petrogas. Si Vander Wide, hindi pa rin naman kumukupas sa edad na 28 years old, ay hataw pa rin ito sa kanyang pangmalakasang palo. Kaya expected na muling magiging contender ang Petrogas ngayong babalik na fresh from alas si Brooke Van Sickle at muling magpapakilala na she is totally back on the court. Oh yes! At para naman sa PLDT high-speed hitters na hangad na mag-Grand Slam, rumor ding kinuha nila ang bagong Russian outside spiker na si Anastasia Bavikina. Kapalit sa dating import na si Lena Samoylenko, si Anastasia ay 33 years old na at may height na
6'2", at siya ay kasulukuyang nasa rank 1,154 sa world rankings. Ipagpapatuloy niya kayang nasa taas ang PLDT at yan ang ating pagkakaabangan. At para sa Creamline, rumor ding kukunin nilang panibagong import ang another opposite spiker ng Kazakhstan na si Tatiana Nikitina. Napansin nga ata siya ng Creamline management dahil nakalaban nila ang player na ito sa AVC Club Championship kung saan nag-champion ang team nila dito. Si Tatiana Nikitina ay 24 years old lang pala. OMG, at may height na 6'1" na malaking tulong din sa opensa ng Creamline. Lalo na't ang import na ito ay ilang beses nang nakatikim ng kampyonato sa Zetizu VC. Nako, tila ay mababangko dito si Michelle Gumabaw at Tots Carlos. Anong say niyo dito? At wait, there's more pa para sa Creamline dahil may outside spiker galing Amerika na namataang fina-follow ang Creamline page at ang Creamline manager na tila ay nagpapahiwatig na siya ay magiging import ng Creamline. At ito nga ay si Courtney Kwan. Siya ay 29 years old na at may height na 6 foot tall. Panibagong unknown player na naman kaya ang muling mamamayagpag para sa Creamline tulad na lamang ni Erica Stanton. Kayo, sino sa dalawang import ang bet nyo para sa Creamline? At last but not the least, hindi rin magpapatalo ang Chocomucho na desidido ng umangat ngayong Rainforce Conference at rumored nga nilang kinuha ang former na Kondratyasima import na si Anisie Marley Smith, ang outside spiker ng USA. Kita naman natin sa kanyang malahalimaw na paluan na tiyak na malaking tulong ito sa Chocomucho dahil problema talaga nila ang opensa ngayong wala si Rondina. Pero mapapansin din nating nababangko siya sa dati niyang team dahil minsan hindi niya talaga nakokontrol ang kanyang error. Ngunit sana ma-maintain niya ang kanyang malahalimaw na laruan para sa Chocomucho. Si Marley Smith nga ay 26 years old pa lang at may anak na pala. Pero kung pumalo, abay pasan niya ang mundo. Charis. Kayo, sino sa tingin yung imports ang bubuhatin ang kanilang team? Gayong paldo ang lahat at walang lugi. Please comment down below.